paano ba ma-unleash or ma-achieve yung full potential ng relentless determination mo and peak performance mo. So basically, paano ma-achieve yung pinaka-peak performance mo sa workout mo, sa mindset mo. Napakadaming rule kasi niyan para ma-achieve yung peak performance mo. And para ma-maintain mo yung peak performance mo, kailangan may right mindset ka. So ngayon, itatakil natin kung ano yung mga right mindset na pwede mong gawin para ma-achieve mo yung full potential ng sarili mo. Kasi napaka-importante na magkaroon ka ng right mindset kasi kapag meron kang right mindset is napaka-powerful mo. So una sa lahat is relentless discipline and routine. So kailangan maging disiplinado ka sa mga routine na ginagawa mo. Kasi tayong mga tao is meron tayong parang paiba-iba tayo ng mga routine. Hindi tayo nag-i-stick sa routine na ginagawa natin. Sabihin natin, nagsulat ka ng routine mo. For example, workout split mo 3 times a week. Ngayon, may nakita ka sa social media na, ay, parang maganda siguro yung 6 times a week. So ngayon, yun yung gagawin mo. Hindi ka nag-stick sa 3 times a week or hindi ka nag-stick sa 6 times a week. Paiba-iba ka. So nangyayari, wala ka nakikitang results. Napaka-importante na mag-focus ka at maging discipline ka sa routine mo. Kasi dyan na rin lalabas yung gano'n mo discipline mo eh. Kapag nag-stick ka sa routine mo, ibig sabihin discipline ka nun. Kasi, isipin mo bakit yung pagpapaiba-iba, gano'n din naman magiging results mo. So, para saan pa? Diba? Kailangan maging strict ka sa routine mo. Sundan mo. Ang pinakamagandang routine sa balat ng lupa is consistency. Consistency ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi kung hindi ka consistency, itong mga sasabihin ko pang mindset, hindi mo ma-achieve to or hindi mo magagawa. Next is set a consistent schedule. Kailangan mag-set ka ng consistent schedule mo. So, for example, gigising ka ng 8 a.m. ng umaga. So, dapat daily gigising ka ng 8 a.m. kahit anong mangyari. Antok ka man, gising ka man, masama man pakiramdam mo. Dapat gigising ka ng 8 a.m. para gagawin mo yung unang araw na kailangan mong gawin para manalo agad yung araw mo. Kasi kung ano unang for me, kung ano yung unang ginawa mo sa pagkagising mo ng umaga, yun yung mangyayari sa'yo sa pagkatapos ng araw. For example, nagising ako, ang pinapanood ko is puro workout. So, mangyayari, maganda ang kakalabasan, maganda ang katapusin ng araw ko. Pero kung paggising ko is puro bad energy na agad yung pinapanood ko, matapos yung araw ko ng bad energy yung mangyayari sa akin. So, kailangan, every morning, pagka umaga na pagkadilat mo, is either mag-meditate ka, mag-journal ka, mag-pray ka. Pero basically, nag-pray ako. Hindi ako nag-meditate. Nag-meditate ako, pero mostly ginagawa ko, nag-pray ako, nag-thank you ako. And next naman is morning workout. So, ito pinaka-powerful to sa lahat. Morning workouts. Kasi, kapag nagsimula ka sa magandang araw agad, nag-workout ka agad, maganda yung araw na tapos sa'yo. Basically, kami ng brother ko is, hinatid namin yung mga brother namin sa school. After nun, diretso kami workout. Diretso kami gym. So basically, nagkakaroon kami ng magandang routine and plus yung discipline namin. Kasi gigising ng umaga, marami kang kailangan gawin, pikit pa yung mata mo pero kailangan mong dumilat. Doon natin training yung consistency mo and yung discipline mo. And next naman is pre-planning. So sobrang important na magkaroon ka ng pre-planning. So ano nga ba yung pre-planning is dapat alam mo na yung i-workout mo. For example, push day ka, dapat alam mo na sa isip mo kung ano yung i-workout mo sa araw na yon or sa day na yon para pag dumating yung oras na kailangan mo na mag-workout, mabilis ka matapos at mas effective. Kasi kapag punta mo pa lang sa gym, doon mo pa lang isipin yung workout mo, ang mangyayari sa'yo is, ang tagal mo sa oras and plus, wala kang consistency. At sobrang importante magkaroon ka ng consistency sa lahat ng bagay and plus magkaroon ka ng pre-workout or pre-planning dapat alamin mo na kung ano yung mga workout mo, alamin mo na kung ano yung mga work na kailangan mong gawin, alamin mo na kung ano yung mga content mo kailangan gawin, alamin mo na kung ano yung mga librong babasahin mo. Sobrang importante nun para nasa flow ka ng mga gagawin mo. And second mindset is embrace adversity and pain. So kailangan ang view mo sa adversity is essential component of there
development. Embracing pain, tandaan nyo isa yan, is yan ang sagot para sa growth mo. So, paano ma-achieve yun is, syempre, seek out challenge. So, kailangan lumabas ka sa comfort zone mo. Ito yung pinaka-importante sa lahat eh. Lumabas ka sa comfort zone mo para mag-grow ka. Kasi kapag hindi ka lumalabas sa comfort zone mo, hindi ka mag-grow o walang mangyayari sa'yo. Kaya highly recommended na lumabas sa comfort zone mo. Piliin mo lagi yung mga discomfort kasi kapag pinili mo yung mag-grow ka. For example, lumabas sa comfort zone mo and medyo nasasanay ka na, lumabas ko sa another comfort zone mo. Hindi naman natapos yung comfort zone eh. Kasi pag lumabas sa comfort zone mo, meron ulit panibago na kailangan pintuan para labasan, para lumabas ka sa comfort zone mo. Next is, pain as progress. I-shift mo yung utak mo. Okay? I-shift mo yung utak mo na to the point na yung pain is gagawin mo siyang gagawin mo siyang motivation, gagawin mo siyang fuel para mas mag-thrive ka every day, every morning, every month, every year. Gawin mong pain is fuel. Hindi mo, wag mong gawing yung pain yung magpapahatak sa'yo pabalik. Wag. Gawin mo siyang fuel para mas umandar ka pa, mas umapoy ka pa. Next naman is controlled hardship. So basically, ako is nagpa-fasting ako. So, sobrang importante kasi napapractice yung utak mo eh. Na kailangan mong disiplina, hindi ka kakain ng morning, lunch ka lang kakain, and then hanggang gabi, di ba? Mas nag-train. Minsan ang ginagawa nila is nag-one day fast sila. Basically, ginagawa ko rin siya pero hindi siya laging ginagawa. At saka plus, hindi ko siya recommended na lagi ka mag one day fast ka, wag. Siguro once a month pwede. Pero ang mostly ang fast ko kasi is 16-8 na fasting. So, pwede mo siyang gawin and sobrang effective din especially kung gusto mo mag-build ng muscle at the same time mag-burn ng fats. Next is unwavering focus and presence. So, paano ba ma-achieve yung focus and presence mo? Unang-una dyan is mindful training. Dapat habang nag-workout ka, is nakafocus ka lang sa workout mo. Hindi ka nag-overthink, hindi mo inisip yung next set mo. Nakafocus ka lang sa set na ginagawa mo ngayon. Huwag mo isipin yung next set mo. Dahil dito is mas napapractice yung utak mo na mas makapag-focus ka sa mga gagawin mo. And next naman is mental clarity. That alam mo sa sarili, that mental clarity ka, that meron kang mental clarity. So, paano ba ma-achieve to? Is syempre, kailangan mo mag-meditate, kailangan mo mag-journal, kailangan mo mag-self-reflect para magkaroon ka ng mental clarity. Next is breakdown goals. So, basically, isa to sa mga favorite kong ginagawa, especially sa mga free time ko. Bini-breakdown ko yung mga goal ko. Iniisa-isa ko, dinidivide ko yung mga goals ko, mga workout ko. Kasi sa phone lang ako nag-breakdown ng mga goals ko. Meron doon keep notes, doon ako naglalagay mga notes ko, mga goals ko, mga goal ko sa personal branding ko, sa workout ko, doon ko nilalagay. And may mga download ako is doon ko rin nilalagay para hindi ko siya makakalimutan. Sobrang importante na pag may download ka sa isip mo, isulat mo siya. Huwag mo lang isipin, okay, mabilis naman ako makatanda. Makakalimutan mo yan, I guarantee sa'yo, makakalimutan mo yan. Kailangan pagkagising mo is, pagka-download mo, isulat mo agad siya, i-voice record mo, i-video mo, isulat mo kung saan man pwede isulat para hindi mo siya makalimutan. Next is, functional strength. Okay, kailangan magkaroon ng functional strength kasi anuhin mo yung aesthetic body mo kung wala kang functional. Kung hindi mo naman siya nagagamit for daily basis, especially pagdating mo ng 60s. So, paano ba siya mabuild? Siyempre, mag-focus siya sa mga compound movements. Okay, kasi sa isang tao, ang pinakamahalagang muscle dyan is, bukod sa legs, is yung core mo. Kasi yung core mo, siya yung nagpapastable sa katawan mo. So, kung mahina yung core mo, so hindi ka functional niyan. So, compound movements. Pwede ka pa rin naman maging aesthetic sa compound movements, di ba? Ang maganda kasi sa compound movements is marami siyang muscle na train, especially yung core mo. Kasi kailangan mas stable yung core mo para mas, for example, pull-ups. Pag hindi kasi stable yung core mo, gagalaw-galaw ka dun eh. So, mas na-training yung core mo. Especially pag nag-weighted ka na. Kaya I recommend sa inyo mag-weighted calisthenics kayo or mag-compound movements kayo. Next is varied workout. So, kailangan iba't ibang workout i-try mo.
'Di ba? Parang lumalabas ka lang sa comfort zone mo, mag-try ka ng mga ibang compound movements o ibang type of workout katulad na lang ng farmer walks. Farmer walks, bihira ka lang makakita yan sa gym na gumagawa niyan. Farmer walks, yung plate chop, marami. Maraming mga workout na functional na bihira mo lang makita sa gym. Kasi mostly nakita mo lang dyan is bench press, chest flies, lateral raises. Yun yung mga mostly nakikita mo eh. Pero mga farmer walks, bihira mo siya makita eh. Next is natural movement. So, kailangan magkaroon ka sa mga natural movements sa mga workout mo. Kakasabi ko lang, katulad ng kanina sinabi ko, is yung farmer walks. Wooden chop. Basically, isang siyang plate, sabay, iyakan mo siya gano'n para yung core mo is mas stable. So, sobrang engage dito yung core mo pag ginawa mo. So, yun yung mga natural movements na pwede mong gawin para mas maging functional ka. And next naman is brotherhood and accountability. Sobrang importante magkaroon ka ng brotherhood and accountability. If ever na gusto magkaroon ng brotherhood and accountability, i-check mo lang dyan yung link ko sa description. So, paano ba? Is find a training partner. Basically, ang training partner kasi yung brother ko. So, sobrang importante na magkaroon ka ng training partner kasi pinupush niyo yung isa niyo sa limit niyo. Pinupush niyo yung sarili niyo sa pinaka-limit niyo at sa pinaka-best na kaya niyo. Diba, pagpansin nyo, pag ikaw naman isa, nakakatamad, hindi mo ma-hit yung PR mo, pero pag may kasama ka, na-hit mo yung PR mo. Next naman is join a community para mas marami ka pa malaman. Dapat maging estudyante ka lagi. Mas maganda maging student kasi pag student ka, mas marami kang malalaman. Kaya kung gusto ka ng community, check mo lang dyan yung link ko sa description. Next is regular check-in. So, kailangan magkaroon ka ng progress check with your partner or kung wala ka man talaga makita is mag-picture ka sa salamin para makita mo yung progress mo, para makita mo, and kailangan maging honest ka sa sarili mo ha. Makita mo kung ano yung kailangan mong i-improve sa mga sarili mo. And next naman is goal-oriented training with purpose. Kailangan alam mo yung purpose mo, bakit ka nag-workout. Sobrang importante na malaman mo yung purpose, bakit ka nag-workout. So, paano nga ba malalaman or paano mag-training with purpose? Unang-una, set clear goals. I-define mo kung ano ba yung goal mo sa fitness. Basically, ang goal ko is aesthetic, functional body. So, sobrang importante na mag-set ka ng clear goals and pumunta ka sa mga social media and magtingin ka ng mga physique na gusto mo ma-achieve. And i-visualize mo yun. Next naman is align daily actions. So, baliwala yung goals mo or yung dreams mo kung wala kang actions. Kailangan naka-align yung actions mo sa gagawin mo. Baka mamaya gusto mo is aesthetic functional body pero ang workout mo is functional lang. Hindi ka nagko-compound movements. Hindi mo ginagawa yung mga natural movements. Like dead hangs, farmer walks. Baka mamaya, yun ang gusto mo ma-achieve, yung functional aesthetic body pero hindi ka naman pang-functional, di ba? Next naman is reflect and adjust. Mag-adjust ka sa mga workout mo kung anong kailangan i-improve. Dapat marunong ka mag-adapt ng mga workout. Dapat marunong ka mag-reflect. Video mo sarili mo para makita mo kung yung form mo is tama ba or hindi. So yun, itong mindset is napaka-powerful na ito para mas ma-achieve mo yung full potential mo and yung purpose mo. Para mas malaman mo yung purpose mo sa training. So, lagi mo tatandaan paano mo malalaman kung hindi mo susubukan.